Hello po, good morning po sa inyong lahat. At saka magandang gabi ngayon sa Pilipinas dahil ngayon ay 7 hours na ang pagitan natin. Sa lahat po ng mga nanonood at sa lahat po ng mga nag-i-inquire about sa pagpunta sa Poland or sa ibang part ng Europe at kung paano ako nakarating ng Paris. Ito na po yung pinakahihintay ninyong video. Sorry po kasi masyadong busy. Ang tagal-tagal ko na pong pinramis ito pero ngayon lang po talaga ako nagkaroon ng pagkakataon. At saka, ang masasabi ko lang po, pasensya na. Ngayon siguro masasagot ko na yung mga katanungan ninyo. Unang-una, mga tanong sa akin, paano nga ba ako nakarating sa Poland? Well, nung nasa Pilipinas po ako, nag-apply po ako sa agencies. Ang agency po namin ay Richland agency, pero as of now hindi na po sila nagpapaalis ng tao yata papuntang Poland. Pwede po kayo mag-inquire or ano, pero meron pa rin naman pong mga ibang agency. Sabi ng mga kaibigan ko, hindi ko lang po alam kung ang Pilak agency ay nagpapaalis papuntang Poland. Sa ngayon, ang ginawa ko po, umapply po ako ng Richland agency. Tapos kung magtatanong naman po kayo, magkano po ang naging placement fee namin, more or less po nagamit po namin pera, nasa 350,000 lahat po ng expenses. Kasama na po doon yung pagpunta namin ng Malaysia, lahat po ng mga allowance namin. Kasama na po yun, pati medical, lahat-lahat na po yun. Kung iisipin nyo po, parang malaki siya, pero ganun po talaga ganun po ang kalakaran. Tapos ano mga dapat ninyong gawin paano makapunta ng Poland? Unang-una po, maghanap po kayo ng legit na agency dyan sa atin sa Pilipinas. Tapos yun po, maghanap po kayo, kailangan legit po siya ha, kasi marami na po ngayon yung mga nagrereklamo na nag-a-apply po sila tapos hindi naman po sila nakakaalis, which is true kasi may nangyari din po yan sa grupo namin. Sa sumunod na batch na kagrupo po namin, pero hindi po sila nakapag-appearance nung week na nakarating po kami, at the next week pa po sila, kaya po tinawag namin silang Fallen 33 kasi po simula po pagka Monday nun, the following week hindi na po sila na-issuehan ng visa. Kasi po na-deny na dahil nagkaroon po ng problema ang agency po namin. So ngayon, kaya kailangan po maghanap po kayo ng agency na talagang legit at saka mura-mura po magpaalis. Ikatatlong katanungan po ng mga taong nagtatanong, paano makapunta sa ibang part ng Europe tulad ko na nakarating. Nasa Poland po ako, tapos nakarating po ako ng Paris. Well, kapag nasa Poland ka na po, marami na pong bus na nagbabiyahe papuntang halimbawa Spain, Portugal, Paris, Germany, mga ganun po. Marami na po. So, kung interesado po kayo kung interesado po kayong makapunta sa ibang lugar, halimbawa dito sa Paris, may bus naman po siya. Kukuha lang po kayo ng ticket, tapos makakarating na po kayo ng Paris. Meron pong bus na direct na hindi na po kayo magta-transfer. Meron naman pong bus na hindi siya direct, kailangan mo mag-transfer. So, ang katanungan pa po ng iba, magkano bang pamasahe? Kailangan ba may papel? Well, dito basta meron kang visa ng Poland, makakarating ka naman ng ibang part ng Europe. Pero katulad ng Italy, nakarating din naman yung mga kaibigan ko papuntang Italy. Pero ang masasabi ko lang po, sa ngayon hindi ko alam, hindi ko 100% na magagaranti kasi hindi tulad dati na walang pandemic nung time namin. Ngayon po kasi may pandemic, kaya kumbaga medyo mahirap, pero try nyo pa rin po kasi may nakakarating pa rin naman po. So, ikalawa, pag nakarating ka na ng katulad ko, ano bang ginawa ko nung nakarating ako ng Paris, nung nasa Poland pa ako,
ang ginawa ko po, unang-una ko pong hinanap is bahay. Kailangan po kasi bahay ang una mong hahanapin dito. Yung tutuluyan nyo po. Kasi alam naman sa kalsada kayo tumuloy. Kailangan po, bahay muna ang uunahin po ninyo. Tapos, ikalawa po, sa kanyo na po ang iisipin ang trabaho. Kasi ang trabaho madali na lang, lalo na sa mga babae. Pero sa mga lalaki, talagang may kahirapan po pagdating sa lalaki. Kasi bihira lang po ang nag-hire ng panlalaking trabaho, lalo na pag sa bahay. Halimbawa, mga cleaners, more talaga ang naghahanap babae, ang hinahanap babae. So ngayon, mas demand ang babae. So ngayon, kung kayo po babae, madali lang po. Pero at saka wag lang po kayo maging maarte pagdating sa trabaho. Kasi po, sabi nga, kung iisipin mo kung ang Poland magandang pakinggan dahil Europe siya, baka po ini-expect ninyo napakalaki ng sahod. Pero ako, pasalamat ako kahit napakalit ng sahod, naging stepping stone ko yun. Kumbaga, ginamit siya ni Lord ang lugar na yun at ang mga company doon para makapagtrabaho ako hanggang sa marating ko ang Paris. Tiwala lang po sa Diyos. Tapos, sabi nga, kung inilaan ng Diyos ang isang bagay para sa'yo, walang makakakuha nito o hindi ito, walang dahilan para hindi ito mangyayari o makuha mo ang mga bagay na ito. Sabi nga, when God say yes, nobody can say no. Kaya tulad ko, hindi ko ina-expect makarating ako ng Paris. Wala akong kamag-anak, walang kakilala. Pero ang Diyos ang gumawa ng paraan kung paano ako makarating dito. Kaya kumbaga, tiwala sa Diyos. At saka, sabi nga, kung inilaan niya sa iyo ang isang bagay, ibibigay at ibibigay niya kahit sa anong paraan pa. Tapos, sa mga nagtatanong naman, magkanong sahod sa Poland, sa Poland, well, ang sahod talaga sa Poland, honestly, kung i-convert mo siya sa atin sa Pilipinas, ang 1 zloty, equivalent lang siya ng 13 pesos sa atin or 13.50. Ganyan lang po, depende sa palitan. Para lang din po kayo nag-Saudi. Kaya kung gagastos po kayo ng nasa 350,000, tapos, ang sahod nyo pong ganun, ang magiging sahod nyo po sa Poland, maliit lang. Well, hindi natin masasabi kung mababawi nyo kagad. Huwag po kayo mag-expect na mababawi nyo agad. Ako, kahit sabihin mo naranasan ko ang hirap sa Poland, kahit sabihin mo maliit ang naging sahod ko, pero hindi ko po ito ikinahihiya or hindi po ako nagagalit dahil sa ganun ang kinahinatnan ko. Ang mahalaga po, nakarating ako ng Europe. Yun lang po yun. Nasa diskarte nyo na po yun. Sabi nga, sipag at tiyaga, tapos tibay ng dibdib. Lakasan lang po ng loob ang number 1 puhunan dito. At kung kayo naman po, ang ma-advise ko, kung kayo naman po ang may balak na pumunta po ng Paris, Spain, or Italy, ang masasabi ko lang rin po, dapat po may sapat kayong bala. Huwag niyo po gayahin yung ginawa ko na 100 euro lang ang naging allowance ko. Tapos, kumbaga, bahala na lang si Lord sa iba. Pamahala na lang po yung nangyari sa akin. Kaya, kumbaga, kasi po hindi pare-pareho ang kapalaran natin. Ako, sinuwerte po ako dahil wala pa pong 1 week, after 3 days yata, may nag-alok na sa akin ng babysitting ng trabaho. Extra. Kumbaga, part-time. At least po, na-sustain po yung pang-nabigo ko. Ibig sabihin po na nabigo, yun po yung pamasahe mo sa loob ng 1 month. Sa train or sa bus, ganon. Tapos, it costs 75 euro po for 1 month. So, ngayon, mas mapapamahal ka kung weekly ang kukunin mo. Pero kami nung nag-weekly kami, kasi nga, 22 euro mahigit, kasi nga, wala pa po kaming trabaho. Hindi kami makakakuha ng good for 1 month kasi hindi naman kami nagtatravel araw-araw. So, ganun po ang naging sitwasyon. Sana po, bago po kayo pumunta ng Poland o mag-decide na magpunta ng Europe, pag-isipan nyo pong mabuti. Kung ang Poland lang po ang target ninyong puntahan,
hindi talaga siya totally advisable na kung baga, halimbawa, iuutang nyo yung pinang placement fee nyo, tapos magtutubo pa kayo, hindi nyo po makukuha ng 1 year or 2 years man lang. Halos hindi po. Lalo na magpapadala pa po kayo sa pamilya nyo. Allowance nyo pa po. Kaya kumbaga, yun lang po ang sinasabi. Hindi po ito sinasabi ko para i-discourage kayo. Karanasan ko po ito. Personal kong karanasan. Kaya kumbaga, sinasabi ko lang din. Kasi baka mamaya sabihin nyo, ay bakit ganun sa mga vlog, ganto ganyan. Pero ako honestly, nagsasabi po ako ng totoo sa inyo. Marami po kaming nadatnan, 1 year na sila. Naglending po sila, hindi pa rin po sila nakakapagbayad ng utang nila. Kasi may interest eh. Kung Poland lang po ang inasahan ko, hanggang ngayon po hindi pa ako nakabayad sa pinang placement fee ko rin. Kasi inutang ko lang din po ang pinang placement fee ko. Nagkataon lang po na kapatid ko ang nag-provide nito. Kaya kumbaga hindi po ako nahirapan. Tapos nakarating pa po ako dito. After 5 months nakarating po ako dito. 5 months po ako nagstay sa Poland, tapos after no, nakarating na po ako rito, kaya kumbaga, nakabawi po ako kaagad-agad halos. Pero more than 1 year po ako nakabawi. So, yun lang po. As of now, next video ko po about naman po sa sahod ang pag-uusapan po natin. Sana po may makuha kayong aral sa akin at sana po nasagot ko po ang mga katanungan ninyo. Kung meron pa po kayong mga katanungan, iparating nyo lang po sa akin, mag-subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel at lahat po ng katanungan sasagutin ko po yun. Mag-comment lang po kayo below para po masagot ko po yung lahat ng katanungan nyo at sana maliwanagan po kayo. Bye bye po! See you next video!